Uy, ang gandang sprayan nito ng Adabus, oh. Direct seeding, oh. Ay, okay. Na-istorbo eh, no? Okay. Pasensya na. Sir. Ito ang magandang spray ng Adabus. So ito po yung binhi na binabad ng 24 hours at kinulob sir ng 24 hours. 24 hours din. So parang 48 to 36 ganyan. 36 to 48 hours. Okay. Tapos yun, lumabas na yung mga tingnan nyo ugat. po lumalabas yung ugat. So ito yung perfect na isasabog tanim. But before natin isabog tanim, lalagyan natin to ngayon ng Adabus. Ng Adabus. Okay, sir. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Sir JC, di ba yung pinag-usapan natin kanina, yung 20 Kilos. na binhi ay 2 liters yun, no? 2 liters ng solution. Na lahat yun binigay lahat. dito. Okay. Since ito ay ilang kilo lang to? So, siguro to mga ano to? Mga 5 kilos to. 5 kilos. So, konti lang ang kailangan natin. Konting-konti lang siya. Okay. So, usually ang mga farmers natin, dito sila nagbe-measure sa takip. Sa takip? Oo, Okay. sa takip. Ugali na ng mga farmers natin yan. So, lagyan natin Yung yan. isang takip na yun, sir, ilang grams yan? 30 grams. Usually 30 30 grams grams. to pag puno. So, para siyang uling, no? Yes. Okay. And then, yan. Yan. Okay. Huwag kayong mag-alala. Ito ay organic, so hindi siya nakakasama sa balat natin. Kasi Okay. sa organic, hindi siya synthetic. Yan. Okay. So, ito. Yan, enough na yan. Enough na po ito. Oo. Yan, enough na yan. I-ano natin para So, haluin lang natin. Okay, so makikita walang nyo. amoy, no? Yes, oo. Mabilis siyang mahalo sa tubig. Yan, okay. Pag nahalo na natin, so ang gagawin natin, Lalagay na natin. ibubuhos natin dito. So habang binubuhos natin, pwede nating halo-halo. Sisiguraduhin lang natin na ito ang nahahalo sa lahat. Hindi kayo masira yung ugat nung... Okay lang po yan kasi sanay na po ang mga farmers sa paghahalo. Alam nito. nila. Alam na nila yan. Yan. So haluin lang po natin at siguraduhin po nating nahahalo po siya. Na ano talaga. Yan. Nahalong mabuti. Yan. Yan. Okay, then maghihintay lang po tayo ng ang iba 1 oras lang, pero mas maganda sana 2 oras bago po natin siya isabog para siguraduhin nakadikit na po sa mga ugat yung Adabus natin, yung fungi natin. Okay, so after 2 hours, pwede na po siyang Isabog sa ating punlaan, or kung direct seeding man katulad nito, pwede na po siyang isabog. Sayang. Yan. Ano pa? Yan. Ilocano ng ing sa lahat. Okay. Yan, pwede na po siyang isabog after 2 hours. After 2 hours. Para siguradong na kadikit. Ayan. Ang iba po, halimbawa ito kung isasalin mo, merong maiiwang solution doon. Yung solution na yon, hindi po natin dapat itapon yun kasi sayang. Pwede natin pong ilagay yun sa sprayer. Yung spray, lagyan natin ng tubig at spray natin. mo. Para hindi po siya masayang. I-spray mo doon sa bagong sabog. Sabog. Okay po. Okay.
kontroladong yung ano, no, yung... Parang medyo kanya kasi pag di ka marunong bubuo. Kahit sa malayo, oh. Ano nila yan? Ayan, so kasama pa rin natin si Sir JC Tolentino ng Adamco. Adamco. At kanina nga na-discuss na natin yung AdaBoost, no? Paano ang advantage at paano siya gamitin. At ngayon naman, sir, kasama natin Farmer natin na nakasubok ng gumamit ng AdaBoost. Oo. Ayan. Sir, ano pong pangalan ninyo? Ako po si Conser, si Mr. Aladin Urani ng Abot Quezon Isabela. Ng Quezon Isabela. Okay. Sir, di ba, nung una, hindi ka naman gumagamit ng biofertilizer, paano mo natuklasan itong AdaBoost? Ito po sir, pumunta po si Sir Ernesto dito at nagpa-demo sa akin. Oo. At maganda naman yung kinalabasan kasi nga marami yung bagyo na dumaan sa amin nung last cropping. Sunod-sunod yun, 5 bagyo yun eh. Hindi naman dumapa yung aking palay kasi mahaba yung kanyang ugat. Kahit paano na kahit mababa yung ani kasi nga natiraman ng bagyo, hindi siya dumapa. May katabi ba siyang isang palayan din na hindi siya ginamitan ng AdaBoost? Tapos yung sa inyo ginamitan, hindi siya dumapa, pero yung sa katabi dumapa? Opo sir, yung mga katabi niya rito, dumapa na pero yung palay ko nakatayo pa rin. Tayo pa rin. Oo. Sir, alam mo kung bakit hindi Apa. dumapa yung ating palay? Kasi Yes, sir. ang AdaBoost kasi, 'di ba, dumidikit siya sa ugat. So, pinadadami niya yung ugat kasi gawa ng mga vesicles ng mga fungi na nandun. So, mas makapal yung ugat niya, mas matipuno ang kanyang tindi kaya hindi siya basta dumadapa. Isa siyang advantage, benepisyo pag gumagamit ka ng AdaBoost. So, makapal ang ugat, matindi yung tayo niya, so hindi siya basta dumadapa. Yun. So, naobserbahan ni Sir pala yun. Opo sir, kasi sa ngayon yung mga palayan ko na ginamitan ko ng AdaBoost. Hindi kaya nung una, itong pinademo sa akin, yun lang parang ang unang paggamit Yung ko. dinemo, yun lang ginamitan Opo. mo. Ngayon, Ngayon halos lahat yung na. buong 20 hectares Opo. ay Ginamitan ko na ginamitan po. na. Opo. Bukod sir doon sa hindi dumapa ang iyong palay, meron ka pa bang ibang naobserbahan? Mas maberde po yung kanyang dahon sir kasi nga mas malakas sumabsorb ng mga nutrients sa lupa. Ayun, kaya mas maberde ang palay kasi mas marami siyang sustansya nakukuha sa lupa. Dahil mas marami siyang sustansya, siyempre, mas malusog yung ating palay. With regards naman sir doon sa ani, ano ang napansin mo? Ayan. Kung sa ani sir, kahit paano na mababa yung ani namin, pero mas nakalamang pa rin ako sa mga hindi gumamit. Kasi nga, yung iba, naka 20 kabans, 30 kabans sila, ako naka 50 plus pa rin ako eh. Gaano kalaki yung 20 kabans na yun? Yung isang hektarya sir. Isang hektarya? kasi nga, 20 yung, kabans lang? kasi tinamaan ng bagyo sir. Sa bagyo. Sa bagyo. So yung okay. mga hindi gumamit ng AdaBoost sa isang hektarya, umani lang ng 20 kabans, samantalang ikaw ay naka 50. So, siyempre, malaking tulong yan sa ating mga farmers kasi 20 is 20, 50 is 50. By the way, paliwanag ko lang, sir, kaya nagkaganon kasi unang-una, napansin mo nga hindi dumapa. Marami siyang ugat. Napansin mo rin, berde. Ang suma total nung kasi, sa dami ng kanyang ugat, mas marami siyang sustansyang nakukuha sa lupa, kaya mas maberde ang iyong tanim, and ultimately, mas marami ang iyong aanihin. Kaya, yun ang benepisyo ng paggamit ng AdaBoost. So, sir, bali ito, ginamitan mo na sa lahat ng AdaBoost. Opo sir, opo. Paano mo, sir, siya ginamit? Yung paggamit ko dito sir ngayon, yung bago isabog yung butil, ina-applyan ko na siya. Seed treatment. Seed treatment. Okay, oo. Yung kinulob. Opo, yung kinulob, linagyan ng AdaBoost. Opo sir, ginalagyan ng AdaBoost tapos sa mga 2 to 3 hours bago siya isabog sa punlaan. So bali, ang ginawa mo sa iyong binhi, ibinabad mo muna sa tubig, tapos ng mga 24 hours. Saan yung sir ibinabad? Sa irigasyon o sa drum lang? Sa drum sir kasi kukunti lang naman ito eh. Okay. Hybrid rice kasi ito. Mga 15 kilos lang yan. Pero sir, yung nagpalit kayo ng tubig? Opo sir, kasi kailangan ibabad mo ito mga
palitan mo ng every 3 to 4 hours. Oo. Kasi pag 3 di to mo 4 hours Oo. palit ng kasi tubig. pag di mo pinalitan, Iinit. mabubulok. Mabubulok. Kasi, siyempre, pag nakababad na yung palay mo sa tubig, sa drum, 3 to 4 hours na mag-iinit yan. So, kailangan palitan mo ng tubig. Kasi pag hindi mo pinalitan, mabubulok yun, maapektuhan ng germination rate. So, 3 to 4 hours, I nagpapalit ka ng see. tubig. Opo. And then, after nun, kinulob mo. Kinulob sir, nung tumubo na siya, Mm-mm. yun na yung time na bago isabog, yun na yung pinalagyan ko na ng adabus. Pero nung isinasabog ninyo, kumusta naman sir? Malayo nyo ba sana isasabog? Oo. Maganda naman sir kasi ano naman siya, kasi patuyuin mo naman muna bago siya isabog, hindi naman yung 2 to basa. 3 hours Oo. Absorb na siya kaya medyo hindi na gaanong basa. Kaya may sasabog mo siya ng malayo, maayos. Oo. So, di ba, siyempre, isinabog mo na siya sa punlaan. After ilang araw nyo sir siya bago bunutin? After ilang araw? Mga 18? sir, mga 18 days. Oh, siyempre, di ba, binunot natin. Opo. Ano napansin nyo dun sa ugat? Mahaba yung ugat niya sir. Mahaba. Oo, mahaba. Kasi ito nga yung sa akin sinasabi na ito yung VAM, dumidikit siya sa ugat at dahil dumidikit siya, nagkakaroon siya ng extension ng ugat. So napansin ni sir, pag binunot niya yung kanyang punla, mahahaba yung kanyang ugat. So dahil mahaba ang ugat, siyempre, at the end of the day, mas marami pa rin siyang sustansya makakain. Sir, mayroon ka bang tanim na pwede natin bunutin? Mamaya para ipakita natin. Opo sir, agad. pwede natin kunin. Ayan. Sa akin sir, marami rin akong doon na mga ito kasi ngayon, 11 days ito. 11 days. 11 days ito. So ito yung ginamitan mo ito ng adabo sa seed treatment. Seed treatment sir. From seed treatment, nag-adabus na siya. Oo. Ito yung mga nakatransplant Oo, dito. nakatransplant na siya. Yung mamaya na pwede nating bunutin, ano yon sa punlaan o nakatransplant? Sa punlaan sir. Sa punlaan. O yung maganda sa pulan. Pero meron ka na rin bang 30 days? Meron sir, meron. O, yun, Ayan, para mas maganda pakita rin natin. Oo, Oo. mas maganda. Ayun. May 20 days. 20 to 30 days meron na ako. Ano in-expect nyo na mangyayari ngayong lagi na kayong gumagamit ng adabus? Na-expect ko sir, tataas ang ani ko ngayon kasi at makakabawi ako sa mga nakarang Huling cropping. nakaraan. Kasi, Una. kasi nga, ito, maganda na yung parang kasi dry season eh. Dry season. Dry season, kaya makakabawi Wala nang tayo. bagyo. Sana nga sir. Bukod dun sa mataas na ani na po pwede nating makamit pag gumagamit ka ng adobus, may isa pang bagay na naidudulot sa atin sa mga magsasaka yung paggamit ng adobus. Alam nyo ba kung ano yun? Yun yung ibalik mo yung magandang istruktura ng lupa. Kasi habang gumagamit tayo ng adobus, ng VAM, lalong gumaganda ang structure ng lupa natin. Tanda naman natin, kuya, na ang buhay ng palay ay nakasalalay sa lupa. So, ibig sabihin, sa patuloy na paggamit ng adobus, patuloy na gumaganda ang structure ng ating lupa, di ba? Pagka pangit ang structure ng ating lupa, mataas ang acidity. Pero dahil gumagamit ka ng adobus, bumabalik ang struktura ng lupa, gumaganda ang acidity ng lupa. Pag gumamit ka ng abono, tiyak na mapapakinabangan ng tanim yung abono na yung isinabog sa iyong palayan. Yun yung isang long-term effect ng paggamit ng adobus ng VAM. Sir, matanong ko lang, 'di ba? Sabi mo ay mga kapitbahay mo 20 kabans. No, because of the typhoon, no. Sa'yo naka 50 ka. Anong sabi ng mga kapitbahay mo? Siyempre nagtataka sila sir kasi bakit sa kanila mas mababa, sa akin mas marami. Ano naman sinagot mo? Sinabi ko naman sila sir, yung ginagamit ko, adabus, kaya sabi ko pinopromote ko nga sa kanila na gumamit sila ng adabus. Mabait si sir kasi Oo, shinare niya. Yung iba ibang sabihin, farmer ay hindi. Ayoko. Secret. Ayan. Para lahat naman mas malaki ang ani, mas masaya pag marami. Oo, Mas tama. masaya. Mas malaki ang ani nila. Dapat kasi binabahagi natin yung mga karunungan natin sa mga kapwa magsasaka kasi importante na alam mo na yung pagtulong sa kanila sa pamamagitan ng pag-share ng mga bagong teknolohiya na natututunan natin, maganda maibahagi natin sa kanila. Ayun, yun nga sir, pinopromote na ni sir yung kasi sinishare na niya. Opo sir. So gagamit din daw sila. Oo, sinasabi ko naman sa kanila sabi na, sige, total nandyan naman sa inyo sabi niya, nilang... Ilan kahon nga sir ang binili mo? Yung kahon sir, hindi ko matandaan yung nandun sa bahay. Oo, kasi sa... Madami ba? Oo, may mga kahon-kahon lang kanyang adabos na nandun eh. Masyado na convince si sir, kahon-kahon lang binili. Hindi kasi binta rin ni Minis yun eh. Binta rin ni Minis. Sir, matanong ko lang. Ikaw ba ay talagang from the very beginning farmer ka o ikaw ba anong naging trabaho mo? Dati ako sir, talagang mula pagkabata ko, talagang farmer na ako. Ah. Pero nung nakapag-aral ako,
Siyempre, nakapagtapos ako ng koleyo, doon ako sa barko talaga. Nagbarko kayo? For 24 years. Anong trabaho niyo doon? Mula ako sa nag-umpisa ako sa pinakamababa Hanggang sa pinakamayaman. Kapitan. Chief engineer kasi Okay. kasi sa engine ako, sir. Pero bakit mo kasi chief engineer ka? Siyempre, sweldo nun baka mga 300,000 sa buwan. Oo nga. Bakit mo pinagpalit sa pagtatanim na pag nagtanim ka, wala kang kasiguradang kasi maganda nga ang pasimula mo, binigay mo ang abono, pesticide, bigla naman binagyo, nasira, pero bakit mo pinagpalit? Kasi yung sir, yung sabihin natin ang OFW talagang mahirap ang buhay sa OFW kasi malayo ka sa pamilya. Yun din ang isang consideration. Saka ang isa, kung malaki-laki naman yung sinasaka mo at tapos medyo maganda yung ani mo, hindi ka naman lalayo sa kwan. Pwede naman kitain. Pwede naman kitain yung Kano bang kikita? hindi naman gaano kalaki yung, hindi mo man maabot yung sinasahod mo, pero at least malapit-lapit na rin. Magkano bang kinikita ng 20 hectares, sir? Isang hektarya. Na maganda ang ani? Sa siguro kung tatanggalin yung gusto, siguro abot din siguro ng megit 1M din siguro. 1M plus, sir. Ilang percent ang itataas pag nag-ada boost? 30%. 4 months. O di 1 So million that's 300. 250,000. Kitang barko na nga. Basta- Kasama mo pa ang iyong pamilya. Pamilya. Basta tumama ka, sir, sa sa ani kasi kung kagaya nung nakaraan, break even lang, okay pa rin kasi kasama mo yung pamilya. Yun ang importante. Yan ang importante. Pero sa pagbe-venture nyo sa pagpapalay, ilang taon na kayo sir nagtatanim ng palay? Buhat na kayo bumaba? Ilang taon na? 3 years, sir, mula ako 3 years. Bago pa lang si sir ah. Pero talaga kahit nung nasa barko ako, sir, pa rin ako na minumurtir ko pa rin yung mga tagasaka may ko. nagtatanim pa na sa'yo. okay. Pero ngayon, ikaw na mismo. Ako na mismo, may tagasaka ako, pero ako pa rin yung nagmumonitor sa kanila, pupunta pa rin ako. Pagka nakita ko, ako pa rin yung lumulusong. Tsaka ang importante doon, pag binatutunan kang bagong technology, kagaya ngayon, paggamit ng biofertilizer, may tuturo mo to doon sa iyong mga trabahador. Sa totoo lang, sir, kasi yung mga tagasaka ko dati, parang yung alam nila na pag sasaka, yun pa rin ang gusto nila. Iba na ngayon eh. Kaya nung inaano ko sila, binibrief ko sila, iba na yung sistema noon saka ngayon. Paano mo sinasabi yun sa kanila? Paano mo kinukumbinse? Ay tinuturo ko talaga sa kanila, sir, yung advance na ako kasi may itong mga hybrid palay na tayo, iba na yung noon. Tapos yung abono na puro urea ang ginagamit nila noon. Ngayon hindi na eh. May mga ibang klaseng fertilizer, mayroon ng mga foliar. Yun ang Tapos dumating na ang biofertilizer. ang biofertilizer. Biofertilizer. Ayan. So, sigurado na pag ginamit nyo ng eksakto at tamang adabos, marami kang benepisyo makukuha. Remember, ang benepisyo mo dalawang bagay, hindi lang sa iyong aanihin, kundi doon sa lupa na tinataniman ng iyong palay. Kasi importante na maalagaan natin ang ating lupa. Sir, kung ikaw tatanungin, bakit mo kukumbinsihin ang farmer na gumamit ng adabos? Mas maganda kasi pag gumamit ka ng adabos, sir, mas maraming ani, mas maraming kita. Mas maraming kita. Oo. So, sir, puntahan natin yung ibang farm kasi 20 hectares, iba-ibang lugar yun, no? Opo, sir. So, puntahan natin isa-isa para i-prove ni sir no, yung sinasabi natin na mahabang ugat at mas maganda yung tubo ng halaman. Makita natin in actual. Okay. Okay, let's Sige, go, sir, sir. tayo. Sige, sir. Okay. Hirap talaga kumita ng pera. Ang hirap. Kumita ng pera. Talaga naman. Ang dami mo lulusog. Kakaiba lugar. Rain-fed lang to kuya, no? So, sir, mga pump. Pump. Sa irrigation. Sa irrigation. Pinapag din nila. Ay di pag pinampian ni halos walang kinikita. Tama ng diesel. Okay lang naman, sir. Sa akin nga, di ba umabot pa ng 90 noon? Meron pa rin naman. Ay bakit ang sabi ng mga farmer wala na silang kinikita? Siyempre, depende sa anihin mo, sir. Kung Sabagay. maitango mo, marami ka pa rin kuhan. Anihin. Marami ka pa rin kitain. Yung sinasabi nilang hindi kumikita, Kasi ang farming technology nila outdated. Outdated ang farming technology. Yung mga dati, yung namulat sila, yun na yung gusto nila, alam nila na pagsasaka. hanggang ngayon, yan Iba pa na rin. yung pagsasaka ngayon.
Ibang-iba na. Ay, iba na. Oo. Kasi, sabi ko nga kanina, noong unang panahon, urea lang, tapos na. Mm-mm. Tapos Kung umaani ka lang ng mga 50, 60, sa isang hektarya, tapos na bike pampay, talagang malulugi ka. Pero kung aani ka naman ng 150, kapag sa per hektar, abutin pa ng 200. Ay, di, Kaya yung 200. Yun yung tinatarget ko sa rin, yung 200. Kasi umabot ako ng 180. Ang record mo, Oo. 180. Yung average na 50 kilos per Sak. sak. Ang lalayo ng farm mo. Hiwa-hiwalay. Natatandaan ko doon, ang lolo ko kasi, nagtatanong kami noon ng palay, mais at gulay. Ang lolo ko, isang klaseng abono na ang ginagamit. Sa lahat. 2100. Yun lang. Urea lang. Graduate ako ng UPLB, agriculture, nagtrabaho sa fertilizer company. Sabi ko sa lolo ko, Lolo, siguro dagdagan nyo ng klase ng abono ang inyong gagamitin para mas mataas ang ani. Ang sabi ng lolo ko, ako'y pabalik na. Ikay papunta pala ang sinagot ko siya. Lolo, pabalik ka na nga, nakasay ka pa rin sa kariton. Ako papunta pala ang nakatigap na ako. Pero mas magaling sa ating dalawa. Mula noon, natuto siyang gumamit ng ibang klase ng abono sa kanyang pagsasaka. Ayun, itong ating. Bali ka lang sa kanya. Kaya ang pagtatanim, dapat updated ka sa mga bagong technology. Oo. Hindi po pwede yung natutunan mo nung unang panahon, nung panahon pa ng lolo mo, Oh. i-apply mo ngayon kasi marami na nagbabago. Una, nagbabagong uri ng binhi. Mm. Dati kasi puro ano lang OPB, ibig sabihin na traditional varieties. Ngayon, Oo. marami ng hybrid. Iba ang pangangailangan ng Ng OPB hybrid. sa mga hybrid na Buto. crops. So dapat, kagaya ni Kuya, gusto niya ma-reach yung 200 kabans per hectare, gagamit siya ngayon ng hybrid seed para ma-reach niya yung ganong ani. Pero siyempre, kasabay noon, kailangan niyang i-improve ang pag-aabono, ang insect and pest management, weed management, water management, and siyempre, the soil management. Asa po ang ating pulaan, sir? may bandira doon? Ganyan na lang kayo. May buto pa dito isa. Ito ang buhay ng mga magsasaka. Para makaproduce ng isang kilong palay na magiging bigas, ito yung kinakailangan niyang gawin. Mahirap pero fulfilling. Kasi ang mga magsasaka natin ang nagpapakain sa lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas. Kasi yung Bakit hindi siya nagamitan ng adobos? isang area ko kasi doon, isang hektarya, parehong ulan, hindi ako makapag-spray. Okay. Kaya ngayon, ang pagka ganitong hindi ako nakapag-spray yung bago bunutin, Ganito ang itsura. kaya pinapakita ko nga na ito ngayon na hindi ginamitan, ganito itsura. Pero kung ginamitan ito, yung mga ibang tanim pa tinanim doon, Oo. hindi nagbabago yung kulay mula sa punla. Okay. Ibig sabihin, pag ginamitan ng adobos, pag tinransplant mo, mabilis ang recovery. Oh, parang hindi Siya nalalanta. Hindi nalalanta sir kasi berdeng-berde Berdeng-berde siya, Diretso oo. na yung kulay niya. Parang hindi siya Parang na-stress. buhay Parang hindi siya na-stress. Pero pag hindi ginamitan ng adobos, ito yung itsura. yung itsura mo. Stress siya at hindi rin siya basta makarecover. Oo. So yun, isang benepisyo ng paggamit ng adobos biofertilizer. Ito kasi tira ko lang ito dun sa isang hektarya. okay. Sayang din naman. Di sana ulamin na lang ng ulamin para hindi sumira ng palay. Mahirap naman po hulihin kasi wild duck. Wild duck. Ang dami pa naman nila pagka... Pag dumating sila. Opo. Mhm. So anong araw na Ano po ito, sir? Tinransplant ng January 6. 13 days. 19. Ibig sabihin 7 7 days. na siya. Pero take note 7 days, hindi pa siya Paano hindi pa siya nakaka- nagre-recover? Oo. O ganun pa rin siya. So maaapektuhan ang kanyang tillering stage. Madidelay na. Delayed na siya. So itong linalakaran natin ay 7 days na daw na transplant. 7 days na siya na transplant pero
kapansin-pansin na hindi pa siya nakaka-recover. Hindi pa siya nag-recover. So, ang ultimate effect nito, maapektuhan yung kanyang tillering. Oo. Malayo pa yung punlaan. Sa kaya sir tayo dadaan. Naku! Kuya! Hoy, pa-help! Saka tayo dadaan dito. Pwedeng sabi lang po tayo dun. Pwede ba dito? Malalim dyan, sir. Dito. Sige. Sinturan nakabuta ka na. Naku! Oops. Malalim mo. Ayun! Ah! Wala, pinasok mo. Yeah! Sir, patulong din. Ito, patulong. Sige. Sige lang. Alin, ma'am? Paigit. Yung isang Teka, mabubulutan pa ako. Bubunutin ko na. Sige. Yun. Wow. Yeah. Tayo kaya. Malayo pa ba? Yan, balas na si Kaya, ma'am. sir. Si Matulas. Matulas kasi si sir kanina. Oo, kaya na out of balance. Sir. Oops. Sige. Yan lang. Ito ang excitement sa pagsasaka. Ayan naghihirap din tayo, sir. Oo. JC, Oo. naghihirap din tayo. Bumalik na siya Sino bumalik? sa asawa niya, sir. Si ma'am nakatawid na? Ha? Hindi na sumama? Malapit na po tayo doon sa ating punlaan na ginamitan ng Adabus. Pero bago po tayo makarating, iba't ibang klaseng pagsubok ating pagdadaanan. Sa tayo dadaan? Hindi sa kabila. Hindi sa kabila. Ayun ang kanyang punlaan. Buti na lang hindi mainit. Oo. Huwag kayong mag-alala, pagbalik natin malapit na yan. Yan na, natatanaw na natin. Natatanong na natin ang pag-asa ng bayan. Ang pag-asa ng bayan. May tubig. Hindi natin ma-spray niya kasi may tubig. Oh, Hindi po siya pwede spray na may tubig. sobrang dami tubig, sir. Oo, Kasi sayang yung gun. yung spray. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.